Ganda ng weather, oh, araw ng Martes. Good morning! Good morning! Good morning. Wala kaming toolbox kahapon kaya ngayon namin gaganapin. Tara, start na tayo. Ayan mga karos, good morning. Good morning, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, nag-toolbox po tayo kanina, gawa ng kahapon, araw ng Lunes. Ay biglaan po yung pasok natin kasi malakas po yung ulan ng umaga. Kaya hindi na tayo nakapag-toolbox. So napaka-importante po ng may people stock tayo. Ayan, nakakapag-meeting tayo tuwing Monday para mapag-usapan ang mga dapat natin pag-usapan sa buong kabuuan ng linggo na tatrabahuin po natin. So ayan mga karos, bali dala-dala ko si Molong. Yan, sakay-sakay po natin dito yung yung binili po natin na mga materyales para sa Anyana Beller East Project, yung mga hamba. I-deliver po muna natin ngayon. Then ang update, pupunta rin po ang ating client dito sa Tansa Garden Premier Project ngayong umaga. Tapos imimit po nila si Sir Mark, yung nagkabit po ng water storage and filtration po dun sa bahay. Yan, para magkaroon po agad ng idea tungkol sa pricing at kung ano yung plano na gagawin. Tapos mga karos, ngayon nga rin po pala natin pinabalik yung pintor na tinutukoy po natin na nawala sa atin. Tapos makakasama po uli natin dito sa trabaho. Ayan, abangan nyo kung sino po siya kasi marami po na nagko-comment. Ilang araw na po nagko-comment sa ating mga comment section na upload dito sa video. At tinatanong kung si ganito ba or si ganito ang babalik. So hindi na po natin matters or issue yung bagay na yun. Mahalaga, may mga kasama uli tayo rito sa trabaho dito sa Lee & Aki Builders para sa line-up team ng ating mga pintor. So samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Mga karos, nandito na tayo sa Anyana Beller East Project. Ayan, good morning nga po pala sa lahat ng mga client owner namin, saka sa client owner natin dito. Ayan, update tayo. Yung kung makikita nyo, meron na pong trapal doon kasi binaklas na po namin yung pintuan doon. May konting changes lang, so ipapaliwanag natin sa vlog. Tapos dala natin si Mulong dahil nandito po yung mga hamba na binili ko sa Mighty Star. Si Master Jojo, good morning. Good morning. At saka kay Adonis, good morning. Ayan, dito magtatrabaho si Master Jojo. Papakabit natin yung hamba. Meron tayong 4 na hamba na binili na galing sa Mighty Star. Isa pong 80 by 210 para dun sa pinaka master's bedroom. Tas tatlong Adonis, ano yan? Sa atin yan. Ayan. Black screw at saka stick weld. At saka tatlong 70 by 210 naman para po dun sa studio, dito sa first room, at saka dun sa may pagpasok ng walk-in closet, dun sa may master's bedroom. So 4 na hamba yung dala natin. Meron tayo 1 galon ng stick weld at saka tig 100 pieces na black screw na uno and uno medya na metal screw. Okay, bali si Louie dito pa rin po siya magtatrabaho, pero sa ngayon nandun lang muna siya sa may phase 3 project natin. So ilang oras lang po siya ron, babalik naman po siya dito. Okay, ito po yung mga naiwan po natin. So baka magtaka kayo, hindi po kasama sa plano to. Sadyang nandito lang po muna siya bilang suporta. Ito kasi medyo mahaba na. Mahaba na po kasi yan. Tapos ilang beses pa po tayong aakyat dito sa bubong, kaya ginamit muna natin na pang suporta. Tatanggalin na lang po natin to kapag halos matapos na po tayo. Ayan na po yung bintana. Kung papansin nyo, naka primer coat na po siya rito. Ayan, naka primer coat na yung window. Tapos pagdating naman po sa floor tiles dito sa fence at saka sa may porch, halos kompleto na. Yan, nagkaroon tayo ng trench drainage dito. Yan, napaliwanag ko na kung bakit. Dahil ay mas maganda po siyang tingnan kung kompleto yung tiles at wala masyadong putol. Yan po yung ating mga rito, yung mga bistay na buhangin. Tapos dito sintadahan na yung para sa lababo. Ang isa sa mga assignment na ipagagawa natin, dahil pupunta ngayon sila Master Batang at magsusukat po sila, ay dito po sa may back extension wall. So lahat po yan, bali papamasilyahan na po natin, papaprepare natin para pagka sinukatan nila halos okay na. Yan, okay na rin yung ceiling natin dito, Hardeflex ceiling or Piston board ceiling. So flat ceiling design. Yan yung ginagawa natin dito. Yung mga tiles na nakikita natin dito para sa second floor area
at saka para sa mga TNB. So itong TNB, si Louie po lahat ng gagawa nito. Ayan, dito naman po sa taas. Yan, bali, dahil nakakita tayo nito pagka ano po, steps natin dito sa pinaka floor area ng second floor, tatanggalin namin ito para yung tiles natin hanggang dito po. Yan sa riser. So buo na siya kasi kung dito medyo dugtong kahoy yung tiles, so hindi po siya maganda. So kinonsult na namin kay client to. Nag-agree naman si client. Kasi ito dudugtungan po natin to, yung pinaka handrail. Yung pinakadulo naman po magiging na trellis design po siya. Gagamitan natin ng WPC, tubular WPC. So yung isang 70 by 210 ay para rito. Yung dalawang existing na toilet and bathroom, hindi pa po natin nabibilhan ng hamba to kasi hahanap pa tayo ng 60 cm. 70 by 210. Tapos dito sa studio 70 by 210 din yung opening ng door. Tapos ito nga po pala, naipakita na namin kay client, pero mas gusto niya na ito ay mas sagad pa. So nakapokus si client do sa design. Sa akin naman, pag umulan po sana ay may ganito pa. Yan, nakadrop pa para hindi po papasok ang tubig. So ang mangyayari na lang po ay kapag kasinagad natin, pupuliduin na lang po natin sa silicone. Kasi yung tiles natin ito, may install siya hanggang dito sa labas. So hindi na po tayo dito banda. Kasi kailangan po ma-covered natin ng tiles lahat yan kahit hanggang dito. Pagka sinagad po natin itong i-demolish. Yan na. Tapos ito dadagdagan pa ng asintada. Konti na lang. Yan, dyan banda. Siguro mga 30 cm. Ayan, bali para yung gabay natin ay matibay, kailangan natin mag-spot doon sa taas. Yan na. Yan, paabuti natin doon. Sumakto ba sa paring? Yan na. Tapos ito naman po yung nilipat natin. Yan, ito yung owning window. Yan, yung owning window na naka-install po dati dito. Yan, transfer natin. Tapos yung sa kabilang side ng panel niya, bali fix. Yan, fix po to. So, ikinabit lang po muna namin to, pero kapag pipinturahan, maaaring baklasin kasi wala pang preparasyon yan. Ayan na. Tapos yung isang 70 by 210 na pintuan ay para po dito. So magkakaroon ng partition to, pero mauuna nga muna yung mga tiling, installation using yung 60 by 60 na tiles. So mauuna po muna lahat siya. Tapos dito naman sa main door, yung ating tapos dito naman po sa may master's bedroom, yung 80 by 210 na hamba. Siya nga pala mga karos, nagbabalik nga po pala yung pintor natin, yan nandito. Ang kasama na po natin. So ito pa pala yung kitchen sink, na? Ito yung sink. Pala yung sa baba? Yung sa baba, nasukat na ni Louie yan. So alam niya na yung plano. Tapos ito naman yung track bar na ilalagay po natin sa may Piscine board ceiling natin sa living space. Okay, batiin natin ang good morning. Good morning. Maraming nagtatanong kung sino daw yung babalik. So ito, nandito siya. Kuya Philip, good morning! Welcome back! Ayan si Kuya Philip. Okay. Yun, very good si Kuya Philip. Pakitang gilas ka, Kuya. Kuya, napaka-importante po nun. Baka makaligtaan. So, sa nakikita ko, so, mas patibayin natin yung nakalagay dito. Apo. Tapos ito, humanap ka nung yung pinakakanto ng tiles, yung nakaganon. Pag binuksan yung box ng tiles, di ba para may goma yun. Lagay niyo po sa mga kanto. Ayan, yan. Kanto. Tapos kuya, medyo makisuyo. May walis tayo dyan, kompleto. Saan ka nagbakasyon, kuya? Kamusta ang bakasyon mo habang wala ka sa amin? Sa Canada. Canada. Ayan ang pagbabalik po ni Kuya Philip. So dito po siya magtatrabaho. Kung maalala nyo, ang skill ni Kuya Philip, ano bang tawag doon, pinakamagandang term? Kuya, ito yung kuya ha, yung ganito, ganyan gagawin mo sa dulo. Ano bang pinakamagandang term sa pintor? Blancador ba yan? Yung blancador. So yun, yan ang skill ni Kuya Philip sa ating sa ating mga project. So siya po yung una nyo makikita kapag may mga ganitong klaseng pader na wala pang aplikasyon ng pintura
Yan na siya mag-ano po niya, magpa-primer, siya po yung magmamasilya, sarado, batak, masilya. Kaya Philip, naalala mo sa Riego de Dios, binilang ka namin ng LED. Yung parang espada yata yun. Nakakay Kuya Dindo. Papaalala ko ha, para madala rito. Okay, yun. Yun ang gagawin niya rito. Pero pinapapriority ko yung doon sa dulo. Yan, sa dulo. Yan, kailangan po malinis po muna yan. So ito muna, yung buong ano na yan. Dito banda. Yan, kailangan po natin mabigyan ng magandang preparasyon to. So kailangan sa skim coat pa lang, makinis. Tapos sa primer. Tapos para pagpunta ng mga magsusukat nila Master Batang, pag natapos to, pwede na po kagad nilang ikabit. Ang kulang na lang is yung mga kornisa. Yan na. Itong buong pader. Kuya, nandyan yung mga gamit. Nakikita mo naman. Nandito, lahat. Yung mga gamit. Tapos ito po yung ating mga dinala rito, na dineliver. Yung ating mga hamba. Yan. Stick wheel. Tapos may kasama yung black screw. Ayan na. Nagmi-meeting muna si Adonis at saka si Master Jojo. So dito sila magtatrabaho. Tapos mga ilang minuto lang, tatakbo na tayo ng Tansa Garden Premier Project kasi naghihintay doon sila client. So may mga pag-uusapan po kami doon. Yan, ito po yung ating update dito sa Anyana Bel Air East Project. So matapos lang po ako dito sa Tansa Garden. So babalik po tayo dito mamaya. Let's go. Tara. Nandito na tayo sa Tansa Garden Premier Project. Ayan. Bali yung update nga pala mga karos dito sa Anyana Bel Air East Project. Hindi makakapunta sila Master Batang. Yan, tamang-tama din yung gawa ng kailangan makasikaso muna talaga yung masilya doon at malagyan ng primer kasi magbabago pa ng konti yung bahagya ng sukat ng mga pader. So ayun, asikasuhin nila Master Batang ngayon yung rehistro ng owner type jeep para po doon sa client natin na bibili po. Sana hindi po magtagal yung sa registered para makuha niya po sa darating na Sabado. Kung sakaling kung sakali pong tatagal, baka mamove pa next week. Yan, dito na tayo. So update. Bali may absent tayo si Kuya Richard. Si Kuya Richard naman ang absent natin niya. Ayan. Yan, nabati na natin yung tropa kanina. Dito, itinutuloy yung excavation. Tapos ngayong umaga, pupunta si Sir Mark at saka sila client para mapag-usapan po yung location ng water storage. So 500 liters po yung ilalagay. Kita naman natin medyo maluwag pa po to, itong area na to. Ang kaibahan lang, yan ang kaibahan lang po nito kasi may mga part po ng flooring na lupa lang. Tapos yung iba, concrete cement. So kaya kailangan po natin ma-maximize yung space. Kaya pina-ocular po natin ngayon. Ayan. Yung sa perimeter natin sa extension, sagad po siya rito hanggang sidewalk. Ayan, sagad po siya dyan. Tapos ang hiling lang ni client, bali yung poste sana rito sa service entrance ay hindi po sana nakatapat dito sa main door. Tapos itong sa may porch, halos naka-elevate po ito mataas, siguro hanggang dito. Yan. Yan, hanggang dyan po yung pinaka-flooring, yung finish flooring. Tapos itong pine tree, para magkakaroon na lang po siya ng paso. Yan. Yan, pasok tayo rito sa ginagawa nila. Mga nagawa kahapon, ito pinapapalitadahan na po natin to. Naka wall plaster na po to. Yung kanto na lang, nag-provide kami ng ilaw rito. Yan, may ilaw po dyan. Tapos makita nyo yung steel deck natin. Ayan, pinturado po siya ng primer. So ang pinang-primer natin dito is yung Davis Extras. Tapos may halo na rito. Kailangan lang natin ulihin ng sulig ng soil guard. Ito yung sulig ng soil guard natin. So lahat naman po ng as in lupa pa lang. So bago tayo mag-concrete floor. So meron muna nito. Ayan.
Ayan, bali dito mapupunta yung sa auxiliary kitchen or yung pinaka-outdoor kitchen niya. Diyan mapupunta, kaya may abang tayo dyan ng drainage at saka may water line. Tapos ito yung sa pinaka-septic. So ito na yung pinaka-abang niya. So magkakaroon po ng clean out dyan para kapag kinakailangan nila magpa-siphoning balang araw. So at least nakaabang na dyan. Actually dapat nandito yan sa gitna. Kaso nga ito yung pinaka magiging dining nila. Kaya inilipat po nila rito, pinatransfer nila rito. Yun nga lang, nag-provide pa po sila rito ng materyales. Nagastusan pa sila rito. Tapos doon magkakaroon tayo ng water line and drainage. Tapos sa water storage, so yun ang pinunta natin dito at pinunta po nila client para malaman nila yung magiging location. Kasi doon po mag-aabang ng linya. Yan. Tapos doon banda siguro mga kalahati or mga 3/4 nito or 1/8. Yan, matitira po siya na lupa lang. Tapos ito puro concrete floor. Ang mga naka-elevate po to, itong banda, mas mababa po to kaysa dito sa floor area dito. Schedule ko nga pala kahapon to, kaso nga lang busy yung maghahakot ng panambak. So ito naka-schedule na. Kapag itong week na to natanggal tong lupa na to, tsaka to. Yan, malaking kaluwagan na po sa amin yan. Tsaka pala, yung tungkol pala doon medyo mataas. So lahat ng mahuhukay po rito sa harapan, tsaka dyan, matatabasan pa po kasi yan, matatabtab pa yung lupa. Yun ang ililipat natin dito. Pero sa ngayon, ang natin, assignment within this month, kailangan po naka-flooring na po to. Yan, pag nalagyan natin ng concrete floor yan, makakapag na po tayo, makakapag latag na tayo ng pamorma rito para sa cantilever slab natin dito banda. Pabor sa atin yung weather. Yan, thank you Lord. Hindi mainit. Yan. Tapos ito makasintadahan pa yan, pati ito. Tataas pa po ito siguro mga 4 to 5 layer pa ng CHB laying. So ganito pa. Paikot. Siya nga pala, may mga dumating na materyales dito. Yan na. Tingnan na natin. Dumating na ba talaga? May dumating ba materyales, Poy? Yung bubong. Yung mga steel bar nasaan? Steel bar, mga kabelya. Oh, may dumating ba? Parang yan lang, no? Yan, simento, nadagdagan. Yung foam mo, ito. Dumating na yung insulation natin. Double insulation. Baka yung mga bakal mamaya siguro. Nagpadagdag tayo ng mga bakal eh. Merienda oh. Diyan na pala si Carol, merienda. Walang dumating na steel bar? Wala po, nandito receive saan. Sige. Makisuyo nga ako Sandy. Yan, nagpadagdag na ako ng steel bar, pero meron pa kaming doon, may stock pa kami. Thank you kuya. Parang wala yata nakasulat. Wala nakasulat na bakal. Kaya pala hindi na ilagay ni Ma'am Melanie. May sila client. Andito na sila ma'am, sila sir. Ayan na. Bali ito mga karos, umulan po. Ayan na yung natin delivery ng yero, bubong para dito. Ayan, bali inatras muna ni sir yung niya, yung sasakyan. Bali doon muna namin papupunta rin yung yung delivery. Doon muna yung deliver natin ng mga long span, gutter sa NEPA. Tapos dito po namin yung iaakyat. Nandun na muna para maluwag-luwag. Habang nag-uusap po sila sir and ma'am, tsaka sila sir Dan Mark yan, tungkol sa water storage. So ito medyo humina na po yung ulan. Yan, idediretso po namin yan dito. Yan yung opening na yan. So pagtutulong-tulungan na po ng buong tropa. Yan, habang nandito rin syempre yung nag-deliver. Yan, shoutout nga pala sa CMT Metal Roofing. Yan. Yan, sila po yung pinag-orderan natin at deliver orderan. Kasama na yung flashing,
Teka lang, may sinepa bandala. Kuya, may sinepa kayong dala, no? Meron po, no? Pasya? Pasya? Ah, nakataklob. Oo nga. Tapos, meron tayong ano, stainless gutter at saka stainless flashing. So, makapal. Ingat, ingat, ingat. Gawa ng madulas. Kuya, maraming salamat po ha. Thank you, boss. Kamusta kay Ma'am Rachel ha? Salamat po. Yan, okay na. Maraming salamat din sa tropa at naiakyat po ng maayos yung mga materyales. Yan, okay na. Salamat din sa tropa at naakyat ng maayos. Kasi sinabi ko sa kanila, isang hirapan na lang. Iakyat na po namin kaysa mamayang hapon pa. At least nadagdagan yung bilang namin na mag-aakyat kasi kasama na yung driver at saka yung nag-deliver. Okay. Okay na po sila ma'am dito. At nakauwi na rin po si Sir Mark. Kaya maraming salamat po. At ito, umuulan na naman. Yan, ang importante rin po na nagpunta rito yung mag-install ng water storage and filtration. Kahit na napakatagal pa, para malaman namin yung linya kung saan niya gusto ipalagay. So dito po yun, iaabang lahat. So syempre kung may parang pinaka-compressor, kailangan meron pong ano, kailangan may electrical line. Naulan. Buti na lang may trapal kami. Yan, tapos may konting discussion kami tungkol sa mga ibang part pa ng mga gagawin dito, kagaya ng mga window grills, mga demolition. So yun na lang ang pag-uusapan namin ni Master Jojo. Then after nito, break time muna ako. Then sa Anyana Beller East project naman tayo. Tara, Jo. Tara. Bali mga karos, balik tayo rito sa Anyana Beller East project. Ayan, nandito na nga rin po pala si Louie. Ayan, okay na siya doon sa phase 3 project. Napakalakas po ng ulan kanina. So apektado talaga yung trabaho natin kapag malakas ang ulan. So ito, konting update tayo sa mga nagawa po rito. Ayan, bali meron tayong paunang skim coat na dinala rito. Syempre magagamit po yun. Pagka natapos po natin to lahat, kasama na yung masonry putty, medyo marami rin kasi may ilang mga rough finish na finish ng pader na kailangan po natin masilyahan. Tapos yung ibang part naman po ng pader po dito, yan, bali yung iba po ibabalik po natin sa primer hanggang sa matop coat natin. Yan, kahit pa paano, ayan na yung project natin. Yan, na-maximize na po natin. Tapos dito medyo maluwag-luwag na. Tapos ito, kapag nagkaroon ng mga improvement yung bawat area, mababawas-bawasan po yung mga gamit dito. Ito lang ang hindi ko gusto rito sa Anyana project. Pero syempre rin po, magbibigay din ng hangin itong part na to, area na to. Lagi mababasa po talaga yan. So bawal po siyang lagyan ng cover pati dun sa dulo. Kaya gagamit tayo ng magandang klase po ng masilya rito. Mag-masonry putty tayo, magpa-patching compound tayo, tapos Acrytex primer, solvent base, para hindi po lumobo, hindi po pumutok yung pintura. So para hindi magkaroon po ng damage. Ayan. Ayan. Ito yung ibang mga gamit natin, naka-ready na. Ito na yung ginagawa rito ni Kuya Philip. Yun na. Aba, Kuya Philip, maputi na. Ilang stage na to? Dalawa? So abot tayo ng 3 stage dito, no? Yung pati. Oh, yung pati na. Okay. Tapos ito, nabawasan na po 5 bag ng skim coat. Isa na lang yung natira, pero meron pa rito. Si Louie po yung unang gumamit ng skim coat dito. Yung para po dyan. Yan, nagamit na. Dito sa taas. Yan. Yan, tinatanggal na po nila yung mga binil, kinakadkad. Yan, si Louie.
Tinatanggal niya. Masyado makapit yung binil, no? Marang makikipag-away yun. Makikipag-away sa pagtanggal. Wala nakakaito. Yan. Tapos sa hamba, bali ang opening namin laging paloob. So ayan, nakabit na ni Adonis. Ayan sa hamba. Tapos mayroon pang mga ilang part po ng ano po rito, bago po natin ikabit yung hamba, kailangan may aayusin po muna tayo. So importante rito, malagyan natin ng tiles para malagyan ng partition at may ikabit na yung ibang hamba. Yan. Tapos yun nga, meron akong pinapasuyo pa sa tropa. Yun dyan. Na isasagad namin yung pagkakabaklas po ng opening ng window rito. Yan, gypsum board yung ginamit sa kisame. Gypsum board. Pero kung sa atin, mas maganda sana hard-press or piping board na lang. Delikado kasing mabasa yan na doon. Delikadong mabasa po yan. Yan, pulidong-pulido naman po yung bubong ng renovation natin na ginawa dyan. Di ba? Yan, buti na lang, nagpa-renovate si client. Yan, di ba? Ikaw yung una yan. Yan, baka nagtukla pa na po yan. Dati may tulo yan. Oo, dating may tulo to eh. Yan. Yan, bali ito muna yung mga nagawa at update natin dito. Yan, nagpapaumpisa na po tayo. Yan, kapag nasukatan po to, kakain lang po to ng 5 araw or maghihintay lang tayo ng mga 5 araw, pwede na po itong ikabit. So pag naikabit yan, magpapakornisa na rin nung kagad tayo. Yun ang pagbabalik ni Kuya Philip. Kuya Philip, yan ang standard, no? Bago magpintura, linis. Bago matapos, linis uli. Para pagpasok mo bukas, wala ka nang lilinisin, di ba? Linis na. Yan. Yan. Masilya. Bali, pangalawang mano pa lang. So, ito lang po muna yung pinapauna natin. Tapos sa outside, kapag gumanda-ganda yung panahon. Pero inside, pwede muna dito kung hindi maganda yung weather. Kuya Philip, ano masasabi mo, nakabalik ka? Masaya ka ba? Kaya po, boss. Masaya. Balik si Kuya Philip. Yan, natutuwa rin yung yung dalawang kasama niya na si Master Dinto at si Kuya Rigor. Yan si Kuya. May binili kayo? Anong binili niya materyales? Yung pako, sana bumili ako ng sarili tayo yung banana. Okay. Drill bit. Drill bit. So, 210 pesos. Wala na kasi sa akin, napudpud na. See? Kung anong kailangan dito? Yan, sana sa mga susunod na araw bago magsabado, sana maganda yung weather. Yan, bukas magsusupply tayo ng skim coat dito at saka masonry putty. Yan. Kagaya ng discarding ginawa namin sa Riego de Dios project, bali meron na kagad nag-i-skim coat dito hanggang malagyan po ng primer coat. Yan, at ganyan din po yung gagawin po natin dito sa project naman natin sa Tansa Garden Premier Project. Bali mga karos, bago matapos ang vlog, ayan, meron mga katanungan dito. Mel D. Trajano, sir, pag nagrepaint po ba ng wall, kailangan po bang i-primer muna? So pag sinabing magre-repaint, gano'n na po ba katagal or bago lang? Pag bago lang, hindi mo na ho kailangan i-primer. Kung bagong pintura lang yung pader. Pero kung sakaling sobrang tagal na, yes, kailangan pong i-primer. So kailangan i-latex or Acrytex primer or latex paint primer. So flat latex, yun po yung mga pwedeng gamitin. Shoutout po kay Pinoy Taste. Yan, kahit medyo busy, yan, nakakapanood pa rin po ng vlog natin. Maraming salamat po sa suporta. Wala naman po sa katanungan ni Mars Emperador, okay lang ba sun and rain sa indoor or dun sa may bedroom? So for interior, pwede naman po natin gamitin yan. Pero sayang, kung kinakailangan po dapat sa exterior paint, dapat pang exterior talaga. Ipahid po natin sa labas. Wala naman po sa comment ni Jose Hortilano. Ayan, ano daw po ba ang distance ng mga pin light kapag flat ceiling sa mga pader?
Pag binili nyo po yung pin light, may ano po yan, may instruction or may indication yan sa likod. Kung 7 watts, 6 watts, 9 watts, 3 watts, ayan, nandun po nakalagay yung pinaka radius nya. So example, kapag ka mga 7 watts, magandang distansya na po yan sa pader, mga nasa 1 metro. Ayan po. Mula naman kay Ken Budumo. So wala po talagang bubong dun sa pinaka parking space dun sa Riego de Dios project. So pero meron naman pong banda ng area kung saan na may mga bubong. So kasyang-kasya po dun yung mga sasakyan at hindi po mababasa. At hindi rin po siya maaarawan. Sa tanong naman po ni Ma'am Lian Ramos, ayan, napanood niya na po sa video kung sino po yung bumalik na pintor natin. Mula naman po sa comment ni Sir Naruto, sayang daw yung mga tubulars na junk shop lang. Actually, nagbabawas po talaga tayo ng gamit. Tapos sa dami po rin natin ang ginagawa, matatambak lang po sa bodega yan. Kumbaga yung mga pinapa-junk shop naman po natin, may purpose siya para ngayong Christmas. Huwag kayo mag-alala kasi yung mga pwedeng mai-recycle naman 1 meter pataas, yan itinatabi po natin. Pero yung 1 meter pababa, wala na po tayo masyadong paggagamitin niya. Kaya diretso po sa junk shop na. Bale ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat po muli sa walang sawa niyo pong suporta dito po sa aming channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe nyo na yan. Click nyo na rin po yung notification bell button para updated po kayo sa araw-araw naming upload before or alas 8 ng umaga. Yan po yung upload natin araw-araw. Hanggang dito na lang po muna. Ito paalam po muna. Let's go. Tara.